bibit-bitin po natin sa taon po na ito na 2024. Amen. Nakahanda na po ba kayo? Pumalakpak sa Panginoon po yung mga nakahanda na talagang makinig at nagsapabuhay ng kanya pong mga salita. Dito po tayo dadalhin ngayon sa aklat po ng Isaiah chapter 43 from verse 18 hanggang 21. Of course, bilang paggalang sa Panginoon sa kanya po mga salita, tumayo po tayong lahat at atin pong tunghayan ang kanya pong mga salita na siyang magiging pinakamensahe sa atin pong kalagitnaan. Isaiah chapter 43 verse 18 hanggang 21, ito po ang atin pong mababasa sa Tagalog version. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na at hindi mo pa makita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararamalan mo o pararamalan ako maging ng mga mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang aking maging bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang mga salita sa atin pong kalagitnaan. Tayo pong lahat ay patuloy na yumuko at manalangin. Salamat po ng marami, aming Diyos na dakila. Salamat po sa iyo pong kabutihan sa aming pong mga buhay. Salamat po dahil sa kabila po ng amin pong marami pong mga mabibigat at mga matitinding karanasan, Panginoon, sa nagdaang taon o sa mga nagdaang taon ng amin pong mga buhay. Subalit, ang iyo pong mga pangako ay patuloy po namin pinanghahawakan. Patuloy po namin itong tinatangnan. Patuloy po namin sinasampalatayanan. At alam po namin, Panginoon, na ang mga pangako mo na ito po ay tunay na magaganap sa bawat babae at lalaki na nagtitiwala sa iyo, naglalagak ng mga sarili sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga salita mo, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong abal likod bilang daluyan ng iyong mga salita. Buksan mo po ang puso ng iyong mga anak sa umaga pong ito. Salamat po sa basbas. Salamat po sa pagkasi sa bawat isa po sa amin. Inaangkin po namin ang tugon. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakamakapangyarihan at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palakpakan po natin minsan pa ang ating po Panginoon Diyos. Hallelujah! Living beyond our expectation. Yan po ang atin pong pag-uusapan. Mamuhay higit sa atin pong inaasahan. Yan po ay isang napakagandang mga pananaw. Of course, ito ay para lamang sa mga mananampalataya, mga babae at lalaki na nagtitiwala sa atin pong Panginoon Diyos. Tingnan po natin sa English version. Ito po ang atin pong mababasa. Do not call to mind the former things or ponder things of the past. Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even
make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. The beasts of the fields will glorify me, the jackals and the ostrich, because I have given waters in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people. The people whom I formed for myself will declare my praise. Living beyond our expectation. So, how to live beyond our expectation? Paano po tayo makakapamuhay, mabubuhay beyond sa atin pong mga inaasahan? Ito po ay kinapapalooban ng isang matinding pananampalataya, pagtitiwala at tamang kaugnayan sa atin pong mapagmahal na Panginoon. Sabi nga po na isang kasabihan, attempt great things for God and expect great things from God. Amen? So, yan po ay isang napakagandang susi, napakagandang adhikain, lalo na po ngayon po na panibagong taon na naman ang atin po mga buhay. Biyaya at grasya ng ating Panginoon, nakatawid tayong lahat sa taon na 2023. At ngayon ay sama-samang lalakaran kasama ang ating mapagmahal na Panginoon sa taon na ito. At ako'y naniniwala dahil kasama natin ang mapagmahal na Panginoon, lalakad po tayo na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng tagumpay, at punong-puno ng pagpapala. Sige po, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Isa lang ang dapat po natin maging pananaw. We must always attempt great things for God. Always attempt. Lagi tayo mag-isip ng mga bagay para sa atin pong mapagmahal na Panginoon. Pag tayo po ay mga nag-iisip at gumagawa ng mga matitinding bagay sa atin pong Panginoon Diyos, ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay tiyak na gagawa ng mga matitinding bagay sa atin pong mga personal na buhay at sa atin pong pamilya. Amen. So, yun lang ang susi. Napakagandang quotation, napakasimple. Attempt great things for God and expect great things from God. When you do not attempt great things for God, don't expect. Hello? Huwag kang umasa na merong malaking gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Pero kapag ikaw ay merong mga ginagawang mga magagandang bagay, mga matitinding bagay para sa Panginoon, you have the right to expect. We have the right to expect great things from God. Hallelujah. Glory to God. Dito po sa account po na ito, kung atin pong babaybayin ang background ng istorya po na ito, ang mga Israelita ay nakakaranas o kasalukuyang nakakaranas ng tinatawag na kalugihan, matitindi mga problema, mga mabibigat na suliranin. Bakit? Because they were captives doon po sa Babylonia. Sila po ay alipin ng mga taga-Babylonia. Sila po ay walang mga pag-asa sa buhay. Pero sa mga panahon ng kanila pong kawalan, panahon ng mga mabibigat na problema, ang Panginoon sa pamamagitan ng isang propeta ay nagpadala ng mensahe sa kanila. At itong mensahe na ito, kung atin pong pipigain sa atin pong mga buhay, po pwede rin po na ito po ay maglapat ng naaangkop na mensahe sa mga Kristiyano sa atin pong kapanahunan. Amen. How to live beyond our expectation. Ano po ang mga expectation ninyo bilang mga mananampalataya? Ano ang inaasahan ninyo? Ano ang inaasam-asam ninyo na mangyari sa iyong buhay sa taon na ito na 2024? Gusto ko pong sabihin sa iyo, kung ano man ang ine-expect mo na mangyari sa taon na ito na 2024 sa iyong buhay,
ang plano at ang inihanda ng Diyos sa buhay po ng bawat sa po sa atin, higit pa sa iyong inaasahan. Amen. Higit pa pala sa iyong inaasahan. Ganyan ang ating mapagmahal na Panginoon. Ganyan lang kung tayo po ay talagang sama-samang lalakad. Kaya nga ang tema, paano? How to live beyond our expectation. Paano mangyayari ito? May 3 bagay na gusto ko pong iwan sa bawat isa po sa atin. Ang unang bagay na gusto ko pong maunawaan at talagang pagbulay-bulayan po natin for us to live beyond our expectation is stated in verse 18. Amen. Ano sabi ng verse 18? Yan po ang unang hakbang. Tagalog. Okay? Ano sabi? Ito ang sabi niya. Sabi ng Panginoon, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. For us to live beyond our expectation, we need to eliminate past worst-like experience. Amen. Ibig sabihin, kung gusto po natin talagang makapamuhay ngayong taon na ito, 2024, higit pa sa atin pong inaasahan, yung inaasahan ng Diyos na mangyari sa buhay po natin, ang kailangan po natin gawin, tanggalin, delete, eliminate, alisin. Alisin, anong dapat na alisin? Alisin ang mga bagay na mga worst sa buhay natin. Tanggalin ang mga virus sa buhay natin. Amen. Ulitin ko, sino yung gustong makaranas ng mga dakilang gawa ng Diyos sa kanyang buhay sa taon na ito na 2024? Amen. Pumalakpak sa Panginoon. Ibig sabihin, sabi sa English version, do not call to mind the former things. Lalo na yung mga former things, former experiences, former happiness in our life, yung mga worst life experience, hindi po iyan makakabuti sa bawat isa sa atin. Ang hirap maglakad sa mundo na ito na meron kang karga. Hello? Lalo kung ang karga mo, galit, puot, sama ng loob, hinanakit, hinding-hindi ka makakalakad ng matagumpay sa taon na ito. Tingnan mo nga yung katabi mo. May karga pa ba? Believe na ba? Kaya dapat po matanggal o ipatanggal sa Panginoon yung mga bagay na ito. Mga karanasan natin, pangit na karanasan. Amen? Karanasan sa pagitan ng mga kapwa mananampalataya. Hindi makakatulong. Hindi makakabuti. Kung magmamatigas ka, titiyakin ko sa inyo, casualty ka. Pero kapag ikaw ay magpapakumbaba, tatanggapin ang katotohanan, tiyak po na ikaw ay sasamahan ng ating mapagmahal na Panginoon, at dahil kasama mo ang Panginoon,
tiyak ang tagumpay na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nangangaral ako, dumadaloy sa sermon, dumadaloy sa tema, kaya walang po pwedeng magalit. Tama? So, yun ang tinutumbok. Kaya, anything can happen. Kung ano man nasabihin ko, bato-bato sa langit, tamaan, pwedeng magalit, magsama-sama lang tayong naglilingkod sa mapagmahal na Panginoon. And at the same time, pag nagalit, no, ipag-pray lang, at pagkatapos noon, pagpapatawad naman ang kapalit nito. Amen? Okay. Yun ang puntos pala. Sa bagay, may pagkain naman tayo, ano? Eliminate the past worst life experience. Sino rito yung merong mga worst life experience? Yeah? Dami, no? So, dami natin. Iba-iba kasi mga worst life experience natin eh. Sometimes, worst life experience in connection to your relationship with your family. Tama ba? Sometimes worst life experience in connection to your relationship with doon sa mga kasama mo sa church. O kaya sa workplace. Di ba? O kaya yung mga tao kapitbahay natin diyan. No? Kung saan man, ano man ang mga karanasan po na yan. Yan po ang susi for us to live beyond our expectation, the expectation of God into our life, yun nga, eliminate. Sino nakahanda magtanggal? Kumalakpak sa Panginoon yung mga nakahanda magtanggal. No? Ano tatanggalin? Tanggalin ang pangit na ugali. Tanggalin ang mga pagiging chismosa. Are you with me? Tanggalin ang pagiging maangas. Tanggalin ang pagiging mayabang. Tanggalin ang pagiging kuripot. Hello? Bakit kailangan ba natin kuriputan ng Panginoon? Pinagpapala tayo ng todo-todo ni Lord, tapos kung magbigay tayo, kuripot. Ang dami dapat tanggalin. Amen po ba? Tanggalin ang mga unhealthy relationship. Amen? Baka meron pa kayo number 2 dyan, number 3. Hindi kayo makakalakad na maayos. Hindi ako galit mga kapatid. No, hihinay-hinay na ako. Yun ang susi. Kasi kapag ka merong karga, no? Ang hirap lumakad, gigewang-gewang ka. Hirap makausad sa pananampalataya. Kaya ikaw mismo, tayo mismo ang dapat na tumingin sa ating mga sarili. Bagong taon na naman ngayon. 2024 na. Ano ba ang dapat kong gawin? Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko sa buhay ko? Paano po ako magiging instrumento mo para maging blessing sa iglesia? Paano mo ako magiging instrumento para maging blessing sa mga tao? Lord, bakit mo ako binigyan ng mga ganito? May purpose ang Diyos. Because God is a God of purpose. Amen po ba? Amen. Okay. Do not ponder things of the past. Totoo ba yung kasabihan, forgive and forget? Hindi po. We can forgive, but we cannot forget. Tama ba? Pero, habang naaalala mo siya, pag meron kang puso na mapagmahal, yung gumawa sa'yo ng mga pangit, naiibsan yung galit o yung puot at napapalitan ng pagmamahal. Amen po ba? So, palakpakan natin si Lord. Ponder means to weigh in.
or to meditate on it. Yun ang sabi, oh. Huwag mo nang pag-ukulan ng kaisipan yan. Huwag mo nang i-meditate yan. Huwag mo nang pagbubulay-bulayan. Yung narinig mo kanina, yung naging karanasan mo, yung naasar ka sa kanya, huwag na. Tanggalin na yan. Alisin na yung mga bagay na yan. I-delete mo yan. Hindi makakatulong yan. Mai-stress ka lang dyan. Pag na-stress ka, yung puso mo, titibok na mabilis. At pag tumibok na mabilis yung puso mo na yan, delikado yan, mayroon pabulin. Hello? Eliminate. Nakadikit lang yung mga puso natin. Amen? Pag puno ka na stress, puno ka ng galit, high blood ka, di ba? Sambako lang mukha mo, hindi mailarawan ang mukha mo, galit ka sa asawa mo, galit ka sa tao, galit ka sa mundo, galit ka kay Lord. Later on, inatake di korason, tepok. Are you with me? Huwag maging dahilan ng pagtigil ng ikot ng mundo ang mga pangit na karanasan. Amen? Huwag po natin hayaan na maging dahilan ang tuloy-tuloy na paglilingkod natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pangit o hindi nagustuhang mga karanasan. Bagkos, ang mga pangit na yan, tingnan mo yung katabi mo, ang mga pangit na yan. Amen? Yung mga pangit na yan, yan ay dapat na maging tungtungan ng ating pananampalataya. At dahil dyan sa mga pangit na yan, tuloy-tuloy na magpapagamit tayo sa ating mapagmahal na Panginoon. Dahil ang katotohanan niyan, tayong lahat ay sobrang pangit sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Pero sa kabila ng kapangitan na ating mga pag-uugali, minahal tayo ng ating Panginoon. At dahil dyan, matuto tayo magmahal sa mga kapatid natin na mga pangit ang mga pag-uugali. Kaya namang mga pangit ang ugali, ayusin naman ninyo. Please lang. 2024 na. Para wala naman nakakainis. Yan. Para wala naman laging mga sagabal. Oh. Hello. Glory to God. So, naalala ko lang yung karanasan ni Ruth Graham. Si Ruth Graham ay nagkaroon ng boyfriend. No? Minahal niya ng todo. Grabe, to the max yung kanyang pagmamahal doon sa kanyang boyfriend. Pero nung malapit na sila ikasal, napag-alaman niya na mayroon pong other woman yung kanyang boyfriend. At alam niyo po, yun ay naging dahilan, conversation, naghiwalay sila. Sakit ng damdamin, talagang halos hindi niya mapatawad yung kanyang naging boyfriend na yan. So, pati si kay Lord nagtatanong siya, Lord, bakit ganon? I love Him so much. Binigay ko yung buhay ko, todo-todo. Pero, bakit ganon ang nangyari? So, sabi nga, yun nangyari po, later on, tuloy lang ang naglingkod sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon, nakilala niya po si Billy Graham. At dahil nakilala niya si Billy Graham, yun po, nagkamabutihan na sila, nagkasundo, at yun po, naging napangasawa niya po, ito pong magiting na lingkod ng ating pong Panginoon Diyos sa katauhan ni Billy Graham. Amen? Kaya, ganyan din. Isa rin pong pangit na karanasan, yung magkaroon ka ng boyfriend, tapos iiwan ka. Di ba? Mahal mo siya, tapos mahal niya ay iba. Di ba? Worst life experience yan. May mga ganun eh.
Kaya, ang dapat po, mahalin natin ang ating Panginoon Diyos at tiyak po ang ating Panginoon ay magbibigay ng the best na lalaki o babae sa ating pong mga buhay. Parang ayaw niyong pumalakpak. Amen? So kasi kung minsan, lalo na sa mga Kristiyano, gano'n po, meron nagmamahalan, pagkatapos ng nagmamahalan, talagang sweet na sweet, and then, talagang laman lagi na simbahan. But the problem is, after noon, naghiwalay, nung maghiwalay, iniwan na rin pati simbahan. No? Kasi, bakit ganon? Kasi kaya nasa simbahan dahil lang kay guy o dahil lang kay girl. Amen? Pero, kung ikaw ay nasa simbahan dahil kay Lord, titiyakin ko po sa inyo na anuman ang mangyari sa atin pong mga buhay, tuloy-tuloy pa rin tayo sama-samang maglilingkod sa atin pong Panginoon Diyos. Amen? Inuulit ko, nag-i-illustrate lang po ako. Wala po akong pinatitamaan. Okay. Sabi nga, no? Ulitin ko, sino po yung mga mayroong mga pangit na karanasan sa kanilang mga buhay? No? Yung mga worst life experience po natin. Alam niyo na, ang gusto kong tumbukin. Kaya, po pwede po bang sabay-sabay natin usalin ang prayer na ito? Ano mo, Sam? Meron? Okay. Ito yung prayer. Sunod kayo. Dear Paz. Sige po. Dear Paz. Hindi pastor ha. Paz. Dear Pastor. Dear Paz. Thank you for all the lessons in life. Dear Present. Thank you for all the things that I have. Dear Future. Thank you for all the new things that you prepare. Dear God, thank you for the privilege to enjoy all these things. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ang ganda po tayo, diba? Thank you. Dear Paz, thank you for all the lessons in life. Past lessons. Gawin nating lesson. Yung mga karanasan natin na yan. And actually, ito man ay pangit, maganda, may lesson. Lalo na po yung mga pangit, sobrang dami ng lesson yan. Di ba? Kaya magtataka bakit may mga pangit na nangyari, hindi pwede puro magaganda lang. Hindi po pwedeng ganun. Kasi po, mas ginagamit nga ng Lord yung mga pangit na karanasan natin para maging tungtungan ng ating pananampalataya. Amen. So, hindi ka dapat ma-stumble dyan. Hindi ka dapat bumigay dyan. Bagkos, lalo kang magsusunod-gasig na talagang magpapagamit sa gawain ng Panginoon o sa Panginoon mismo. Dear Present, thank you for all things that I have. Nandiyan ba yung mga asawa ninyo? Nandiyan ba yung pamilya ninyo? Pwede mo sabihin yan, Lord, thank you for all things that I have. Lord, thank you sa asawa ko na ito. Nabigay mo sa akin. Thank you, Lord, sa anak ko na ito, napakaloob mo sa akin. Thank you, Lord, sa trabaho na ito, na pinagkaloob mo sa akin. Thank you, Lord, for everything that I have. Amen? Mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Kung ano ang meron tayo ngayon, pasalamatan natin yan. Bakit? Lagi nating iisipin pag nagpapasalamat tayo, lahat ng yan, hindi sa atin galing sa mapagmahal na Panginoon. At ipinagkakatiwala lamang sa atin yung mga bagay na yan. Amen. Amen. Dear future, thank you for all the new things that you prepare.
Amen. Thank you for all the new things that you prepare. Naniniwala po ba kayo sa taon na ito, ang Diyos ay meron pong mga matitinding mga bagay, mga bagong bagay, bagong karanasan na ipaparanas sa atin ng ating mapagmahal na Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Bagong bagay. And dear God, thank you for the privilege to enjoy all these things. Privilege to enjoy. Yan isang napakalaking pagpapala ng ating mapagmahal na Panginoon. O pwede kasing makita mo Makita mo yung pangako, pero hindi mo ma-enjoy. Pwede yun. Marami mga ganun. Nakita niya yung pangako, parating ang pangako, pero hindi na-enjoy. Kaya isa sa dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoon, yung pong nakita mo ang mga pangako, nakita mo yung parating na mga magagandang bagay, and yet, by the grace of the living God, ma-enjoy po natin yung pong mga bagay na yan. Amen. Diba? Masarap ka-enjoy yun yung mga blessings from the Lord Ma-enjoy mo yung happy family. Amen. Ma-enjoy mo yung healthy relationship ng pamilya. Ma-enjoy mo yung meron kang Mercedes-Benz. Pwede ba yun? Ma-enjoy ko na meron kang condominium. Amen. Are you with me? Amen. So, yan po ay mga karanasan ng mga kapatid natin, ng mga talaga nakita natin, mga nagtiwala sa Panginoon. Hindi lamang narinig, hindi lamang nakita. Amen? Kundi na-enjoy ang mga bagay na ito. Glory to God. Hallelujah. First point pa lang pala yun, Number 2. Okay na kayo? Kaya nyo eliminate? Bahala kayo kung ayaw nyo mabuhay ng beyond God's expectation. Pag hindi mo gagawin yung mga bagay na ito, sure po ako, hindi po ninyo mararanasan. You cannot live beyond God's expectation. Kung hindi natin tatanggalin ang mga bagay na ito. Pangalawa, verse 19. Behold, I will do something new. Amen. Now, it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. Tagalog, ang ganda sabi ng Tagalog, verse 19. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen. Ang sabi ng kanya mga salita, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. At sabi roon, sinabi niya, pero, ang sabi ng kasunod, tignan mo, tandaan mo, ito'y nagaganap na. Binabanggit pa lang, meron nang nangyayari. May nagaganap na, meron nang ginagawa ang Diyos. Amen? Pinapangako niya pa lang, meron ng hulmahan doon. Pino-form na. Ang kailangan lang, sampalatayanan natin ang Panginoon Diyos na dakila na atin pong pinaglilingkuran. Amen? Glory to God! Hallelujah! Ibig sabihin, expect for the new thing. Amen? Umasa ka, mag-expect ka sa mga bagong bagay. Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Watch out for the new thing.
In other words, be aware of it. Kaya, ang tanong, are you aware of it? Amen. Amen. Be aware of it. Kaya, kung ano man po ang mga ine-expect po natin, ang pangako ng Panginoon Diyos, sumampalataya ka. No? At maniwala ka, for example, pasaway yung asawa mo, pinagpe-pray mo. Para baga walang pag-asa magbago. Pray ka. At manampalataya ka na meron ng ginagawa ang Diyos sa puso ng asawa mo. Amen? Sa anak mo. Ano man mga prayer request po natin? Ano man ang mga naisin po natin sa ating po mga buhay? Manampalataya ka, buksan ang spiritual na mga mata, at ako'y naniniwala na ang Diyos ay meron ng ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! So, ano yung mga bagay na ito? What's something new? According sa konteksto. Ano yung mga bagong karanasan? Ito po, nandyan din. Ang sabi po ng sumunod na mga pangungusap, I will make a roadway in the wilderness. Roadway? Wilderness? Hello? Diba, napaka-imposible. Wilderness, magkakaroon ng roadway. Pero nakita naman natin ngayon, mga nangyayari. Dati mga bulubundukin, gumagamit ang Panginoon, gumagawa na ng daanan. Amen? Walang bagay na imposible sa Panginoon. Ito, wilderness, magkakaroon ng roadway. Ang purpose niyaan, galing sa pagkaalipin, makabalik sila sa kanilang mga sariling bayan. Amen? Kaya pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, walang bagay na imposible sa Panginoon. God can make a way where there seems to be no way. Hello? Kayang-kaya niyang gumawa ng daan kahit walang daan. Bakit? Kasi siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kahit yung daanan papunta ng langit, ginawa niya na yun. Amen? Imposible ang magkaroon ng daan papunta ng langit. Pero walang bagay na imposible sa ating mapagmahal na Panginoon na nagmahal sa mga tao makasalanan. Kaya kahit na ang mga tao makasalanan, imposible makarating sa langit. Pwede kang makarating sa langit sa biyaya at grasya ng ating mapagmahal na Panginoon. I will make a river in the desert. Mas lalong imposible ito. Amen? Amen. Gagawa ako ng ilog sa disyerto. Aba, another impossible. Pero, yung mga buhay natin ngayon, katulad niyan, Bernard, Joy, Manuel, Mr. Baby, di ba mga imposible noon yung mga buhay ninyo? Amen? Hirap natin, di ba? Sangkahig, santuka, or everything. Parang imposible yung mga karanasan ninyo ngayon. Lagi lang natin kilalanin na kaya ka na riyan ngayon dahil ang Diyos ang siyang gumabay sa inyo, pumatnubay sa inyo, gumawa siya ng daan, di ba? Para makarating sa ating pong patutunguhan. At gumawa rin siya ng ilog doon po sa disyerto. Sa mga tao nagtitiwala sa Panginoon at lumalakad sa kanyang katuwiran at kasama ang pagpupunyagi. Take note ha? Baka mamaya, tiwala lang, walang pagpupunyagi. Tiwala lang. Kasi marami mga ganun, puro tiwala puro pananampalataya, pero ayaw kumilos. Kaya lumilipas ang mga panahon. Ano pa rin? Sangkahig santuka pa rin. So, kaya yung mga karanasan ng mga kapatid natin na ito, pwede rin ninyong maging karanasan. Hindi lang naman sila ang anak ng Diyos. Amen. Hindi lang ako ang anak ng Diyos. Lahat tayo, mga anak tayo ng Diyos.
Kaya ang Diyos na nagmamahal po sa atin, po pwede niya po tayong pagpalain ayon sa kanyang minagaling kung ikaw po ay lubusan at tahasang magtitiwala at mananampalataya sa ating Panginoon. I will make a river in the desert. Expect for the new thing. I declare, tayo mga Kristiyano, we must expect for the new thing na gagawin ng Diyos sa buhay po natin sa taon na ito na 2024. Amen? Sino yung naniniwala na meron pang mga matitinding, mga bagong ipaparanas ang Diyos sa buhay natin sa taon na to na 2024. Panghawakan lang po natin yan. Magpapatotoo po kayo dito. Tiyak po yan. Hallelujah. Prepare. Ihanda mo ang iyong sarili. So, tingnan nyo. Kasi meron po silang first Exodus from Egypt to the Promised Land. And the second Exodus from Babylon to their land. And of course, for them, na mag-Exodus na naman from Babylon to their land, God judged the Babylonian and delivered His people from bondage to experience new thing. Amen? So, we claim na yung mga bagay na ito po, naranasan nila forgiveness from our God. That is new thing na they experience. Another one, they experience restoration. Amen? Restoration. Mga nawasak, i-restore. Nawasak na relasyon, nawasak na buhay, nawasak na anumang mga bagay. Magtiwala tayo, lumakad sa kalooban ng Panginoon. I-restore ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na yan. Ano pa yung mga bagay na bago? Mga bagong mga pagpapala. Amen? Ano pa? Ito'y matindi. Yung bagong karanasan ng pagsama ng ating mapagmahal na Panginoon. Inuulit ko, pagkakasama natin ang Lord sa lakad po natin, yung buhay na yan, nakasama ang Lord na lumalakad, magiging himala ang buhay na yan. Amen? Pero kapag hindi mo kasama ang Lord na lalakad sa taon na ito, yung buhay na yan, sa halip na maging himala, nagiging kahina-hinala. Hello? Kaya, hayaan natin si Lord ang siyang maghari sa buhay natin. Amen po ba? Yun po yung mga bagay na mga bago. Okay. Pangatlo na tayo. Verse 20, 21. Sabi ng Tagalog, verse 20, pararangalan ako maging ng mga mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat at mga ostrich. Bakit pararangalan ng mga mababangis na hayop ang Panginoon? Sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto. Amen. Upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Glory to God. Tingnan nyo, ang ganda na sinasabi. Bakit daw pararangalan ang Diyos ng mga hayop sa gubat? Bakit? Kasi ang Diyos mismo ang siyang gagawa, sabi ron, magpapabukal ako ng tubig sa disyerto. Yun po ang dahilan. Kaya maging ang mga hayop, pararangalan ang ating Panginoon. Luluwalhatiin ang ating Panginoon Diyos. Amen? Pero alam niyo po ba, hindi po nagpabukal o magpapabukal ang Diyos ng tubig sa disyerto dahil sa mga hayop. Are you with me? Amen.
Kaya nagpabukal o magpapabukal ng tubig sa disyerto ang ating Panginoon dahil sa kanyang mga hinirang. Nakikiamot lang ang mga hayop sa mga biyaya na ito na partikular para sa kanyang mga anak. Amen? Nakiki-join lang sila sa blessing na ito. Kaya dahil diyan, pinararangalan o pararangalan ng mga hayop na ito na umiinom ng tubig sa disyerto dahil nakainom sila. But in reality, kaya nagpabukal ng tubig sa disyerto dahil sa kanyang mga hinirang. Naniniwala ba kayo na kaya nagpapaaraw ang Panginoon? Nagpapaulan ang Panginoon? Po, pwede po ito. Kaya niya ginagawa yung mga bagay na ito. Nakikiamot lang sila. But in reality, kaya nandiyan dyan ang araw, nandiyan ang hangin, nandiyan ang mga pagkain. Ito ay para sa kanyang mga anak. Para sa kanyang mga hinirang. Pwede? Amen. Oh. Glory to God. So, pangatlong bagay, experience miracles from God because of you. Amen? Amen. Humanda ka Amen. sa mga matitinding karanasan. Mga matitinding himala. Amen? Mga matitinding mga mangyayari. Take note, ha? Noong 2020, sabi ko nga, bago mag 2020, di ba kumanta si Sarah Geronimo? Ano yung kinanta niya noon? Pagtapos noon, nagkaroon ng prosesyon. Prosesyon, di ba? Dami mga pahalik, dami mga tao. And after that, pumutok ang Taal volcano. So, pagkatapos ng putok ng Taal, what happened? COVID-19. Alam niyo po, tapos na 2023, 2022, 2021, 2020. Pinakamatinding karanasan natin, 2020. Church, January 1, 2024, lumindol sa Japan. Are you with me? Hindi pangkaraniwang lindol. Nagkaroon ng dilubyo, maraming bahay ang nawasa, tumaas ang tubig, maraming ari-arian na pinaghirapan nila for so many years. Casualty. My point is, 2024 na naman, alam naman natin ginagawa ng mga tao. But in reality, we don't know what happens next. We don't know what the future holds. We don't know what happened January, kabuuan, February, March, April, hanggang December. Di natin alam kung ano ang pwedeng maging karanasan ng bawat sapu sa atin. Pero gusto ko pong sabihin sa bawat sapu sa atin, basta sampalatayanan natin, kasama natin ang Panginoon, gabay natin ang Panginoon, ano man po ang atin pong mga maging karanasan, ang mapagpalang kamay ng Panginoon ang siyang gagabay sa bawat isa sa atin.
Nakakatakot ang kalamidad. Nakakatakot higit sa lahat ang lindol. Yung sinasabi nilang the big one. Pero siguro dapat lagi natin ihanda ang ating pong mga buhay. Iayos natin ang ating relasyon sa Panginoon. Iayos natin ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Iayos natin ang ating relasyon sa ating mga kapwa mananampalataya. Pag nakagawa ka ng mali, humingi ka ng tawad. Nagawan ka ng mali, magpatawad ka. Para walang magisagabal sa ating pong nilalakaran. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam ang mga po pwedeng maganap. Kalamidad man yan, ano man. Kaya sa taon na ito na 2024, marapat lamang po na wala nang reservation. Lubusan na po natin isuko sa mapagpalang kamay ng Diyos ang atin pong mga buhay, ang atin pong mga sarili. Amen? Amen. Dahil ako'y naniniwala, kaya nga itong mga pinag-usapan po natin, kaya siya nagpabukal, gumawa ng himala. It is not for the sake ng mga hayop, but it is for the sake of His people. God is doing something new for the sake of His chosen people. Kaya ako'y naniniwala, yung buhay mo na yan ay magiging isang himala. Amen. Ikaw ang dahilan, tayo ang dahilan, kaya ang Diyos ay gumawa ng himala, nakainom ang mga hayop, hindi dahil sa mga hayop, kaya siya gumawa ng himala, alang sa iyo. God used our life as His instrument to perform miracle. Tumayo po tayong lahat. In Ephesians chapter 3 verse 20, ang sabi po doon, now to Him, through our Lord Jesus Christ, who is able. Sabihin nga po natin, who is able. God is able. Amen? So, able for what? To do far more abundantly beyond all that we ask or beyond all that we think, according to the power that works within us. Oh, hallelujah! Glory to God! Marami kami mga expectation, Panginoon. Marami kaming mga gustong mangyari sa buhay po namin. Marami kami mga pangarap. Pero higit pala ang iyong pangarap sa buhay namin. At kayang-kaya mo pong gawin ang mga bagay po na ito. Wala pong bagay na imposible sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat, katulad ng iyong mga inirang, mga Israelita na nalugmok sa kahirapan, mga Israelita na nalugmok sa kawalan, sa pagkaalipin, pero gumagawa ka at gumawa ka ng paraan upang sila ay makalaya, upang sila ay makabalik sa kanilang pong destinasyon, makabalik sa kanilang sariling bayan. Panginoon, salamat po ng maraming. Salamat sa mensahe na ito na iniiwan
ng aklat ng Isaiah chapter 43 from verse 18 to 21. Lord, we are looking 2024 for us to live beyond our expectation. Hallelujah. Panginoon, yung expectation mo po at yung ninanais mo po nawa ang mangyari sa buhay po namin. Panginoon, patawad po. Patawad kung kami po ay mga nakagawa ng mga kasalanan, mga bagay na hindi po naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Patawad po kung kami po ay nakapagsalita ng negatibo laban sa amin pong kapatid. Patawad po. Patawad kung meron po kami mga hinanakit o sama ng loob sa amin po mga puso. Panginoon, patawad po. Tanggalin mo po ang mga bagay na ito. Alisin mo po, Panginoon, ang mga pangit na ito sa amin po mga damdamin. Palitan mo po ito ng pagmamahal. Palitan mo po ito, Panginoon Diyos, ng pag-ibig. Palitan mo po ito, O Diyos, ng pag-asa sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Dahil ito po ang siyang po pwede maging dahilan na hindi kami makalakad. Panginoon, nakasama ka. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan na ito. And we are here, Lord God. Use our life, our family, as your instrument, Panginoon, sa channel of blessing, as your instrument na mga makikitang himala, Panginoon, sa buhay po namin. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord, for this year, 2024. Opo, hindi namin alam ang magaganap, kung ano mga magiging pangyayari. Ang aming alam, Panginoon, kasama ka namin. At ikaw ang siya nakakaalam. Ikaw ang may tangan, maging ng aming po mga buhay. Ikaw ang may tangan, maging ng aming po mga karanasan. Ikaw ang may tangan, Panginoon Diyos, sa aming pong pamilya, lahat-lahat sa amin. Kaya naman, Panginoon, wala po kaming ibang inaasahan, kundi ang iyong pagsama sa bawat isa po sa amin, sa amin pong pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Kaya naman, O Diyos, sineselyuhan namin itong mga pangungusap na ito. Dahil kasama ka namin, magtatagumpay po kaming lahat. Sa tulong mo ito, sa biyaya na ito, galing lamang sa iyo. Habang kami po ay umaawit, let the anointing power of the Holy Spirit be upon each every one of us. Kausapin mo po kami, Holy Spirit. Tapikin mo po kami, Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me.
rivers in the desert, roadway in the wilderness, roadway from earth going to heaven. Church, kung yan ay kayang-kayang gawin at ginawa ng Panginoon, gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, anuman ang desire ng puso mo, if it is God's will, God will make a way. Anuman ang nanais mo, prayer request mo, longing mo, believe, believe, believe that God can do everything. Nothing is impossible with God. Lahat ng bagay, posible sa Panginoon, sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Yung mga matagal na panalangin mo na hanggang ngayon ay palabagan, wala pang kasagutan. Sa palatayanan mo, I declare gumagawa na ang Diyos. Kumikilos na ang Panginoon. Gumagalaw na ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Walang bagay na imposible kayo, Panginoon. Pwede ko bang ikas natin ang mga kamay? Sa dakilang presensya na ating mga Panginoon. Tapawagan natin sa kanyang mga salita. Hallelujah. Yes, Lord. Praise the Lord. Punong-puno kami, Panginoon, ng karanasan. Punong-puno kami, Panginoon, ng mga karanasan, ng mga himala na ginawa mo sa buhay po namin. Hindi po namin mabilang, Panginoon, yung mga matitinding bagay na ginawa mo sa buhay po namin. Buhay na buhay, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon Diyos, ang mga matitinding karanasan na ito. Kaya naman, labis po ang aming pong pasasalamat dahil pinatunayan mo po, ikaw na aming Diyos, na kayang magbukas ng mga nakasaradong mga bagay, na kayang gumawa ng mga matitinding himala, Panginoon, sa aming po mga buhay.
at inaangkin namin, Panginoon, sa taon po na ito na 2024, iba yung himala, Panginoon, ang ipaparanas mo sa bawat isa po sa amin. Mga bagong karanasan, mga matitinding karanasan, Panginoon, ipaparanas mo sa bawat isa po sa amin. At ang buhay na ito, Panginoon, gagawin mo pong instrumento as a channel for you to become your instrument as a miracle doon po sa mga tao. Thank you so much, Lord. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian, kadakilaan. Hallelujah. For His name, He will make a way. He will make a way. Amen. Come on, church, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory. Glory to God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Once more, ang sabi po na isang quotation, attempt great things for God and expect great things from God. God bless us all. To God all be the glory.